Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago pa lahat, pwede po kami makarinig sa malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandito. Una-una siyempre natin magpasalamat sa ating Panginoon dahil tayo muling bumangon sa ating hinigan. Amen po ba? Ayan, at sa kabila ng maulan na panahon, ay patuloy tayo hingatan ng ating Panginoon. Amen po? Amen. So, ngayong umaga, ang aming service ay magsisimula na. Tinanihan ko po ang lahat na tayo ko'y masipag tayo. Tayo ko'y manalangin para sa ating Panginoon. Nandiyan ko lahat na tayo ko'y sa madalit tumahimik. Iyaw po natin ating mga ulo at lamin natin ang presensya natin, Panginoon. So, Father God, Jesus, mga kapatid sa lahat, ang mga nalagad lupa, o Diyos, kayo po nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa panibagong araw. Ito, Panginoon, maraming salamat, Ama, na kami ulit ng binamon sa iyong mga hinihigan, Panginoon. Maraming salamat, Ama, dahil ang bawat isa sa amin ay nagkaroon ng kapahingahan, Ama. Kami ay nagkaroon ng maayos na tulog. Nakapagpahinga kami ng maayos, Lord, na sa umagang ito ay nagkaroon kami ng panibagong lakas dahil sa inyo. Maraming salamat, Lord, sa oras at sa araw na ito na nararamdaman na namin, Panginoon, ang blessings na nag-umabaw mula sa inyo, Panginoon, at sa umaga at sa maghapon ito, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na kayo na pong siyang patuloy na mamuna sa buhay namin, sa lahat ng aming gagawin sa maghapon ito, O Diyos. Kami po yung hihingi ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng mga nagawa kasalanan, mga nasubukan niyang kasalanan sa aming puso at isipan, Ama, sa lahat ng aming mga nasabi na isip na hindi ka lululo sa inyo, Lord Jesus. At hihingi kami, Panginoon, ng paglinis sa mga puso at isipan, Ama. Kayo na po siyang patuloy na tumulong at magbago ng aming mga puso at aming pagkatao, Ama. Dalangin namin naman sa umagang ito at sa service namin ito, Lord. Nawa, Lord, ay kailangan siyang maging sentro, Lord. Kailangan siyang patuloy na mamuna sa gawain namin ito, Ama. Dalangin namin naman ng lahat ng mga marinig namin ay inyong mga salita, ikaw ang matotohanan lang, Lord. At ang pangunahing gagamitin nyo ng pamahagi ng salita ni si Brother Mark ay dalangin ko, Lord, na bigyan nyo ng knowledge and wisdom, Lord. Na sa pagtay niya sa harapan dito, Lord, ay mahihiyal ang lahat ng inyong mga salita, Panginoon, para sa amin. Dalangin namin naman na may naman siyang magalis na lahat ng mga maaaring maging naberya sa service na ito, sa technical, sa aming mga bosses, Lord, sa mga gagamitan, sa mga pagtuturo, sa pagluluto, kaya na rin po sa mga nakunisyan sa ashes, Panginoon. Dalangin namin naman na kayo siyang patuloy na mamuna sa amin sa umagang ito. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Ito lamang po ang aming samang dalangin sa Panginoon na Jesus. Lahat po tayo magsabi na, Amen! Hallelujah! Okay po lahat. Pwede po magkakapangan natin muli ang ating Panginoon. Mas maraming sa palakpak ng ating Panginoon. Ayan. Pwede po bang shake mga shake. Shake natin mga katawan. Ayan, kamustahin niyo muna yung mga katabi ninyo. Baka natutulog pa. Baka hindi nag-almusal. Baka natutulog pa. Ayan, kamustahin niyo po yung mga katabi ninyo. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Ayan, dahil ang pasensya ng bawat isa ay mahalaga sa akin sa umagang ito. Amen po ba? Amen. Pwede na po tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Kumanda na po tayo magpuri sa ating Panginoon. Kaya po lahat ay mawi pa sa akin. Sumunod! Araw-araw na bumabaw. Araw-araw na bumabaw. Araw-araw na bumabaw. Araw-araw na bumabaw. Para
Hallelujah. Yan. So, bago po tayong tumawag sa ating testimony, meron po munang announcement si Pastor Roy. Tayo pong lahat ay makinig. Good morning. Happy Sunday. Everybody made it here before the big rain. Amen? Amen. I have a couple of announcements for us this morning before we have testimonies. First of all, farm update. This past week we made a lot of progress up at the farm. We have a foundation going in for the church building. This is an open-air church building that we're going to use for the outreach there to the local Aboriginal people. And we had donations. I don't know if you remember, a couple of weeks ago, I asked if anyone had any donations that they might want to put towards the work at the farm. That includes food for the workers, includes seedlings, and we had 3K of donations come in. We had a bunch of seedlings also donated. I'm so happy that people are interested and involved and supporting this project. Amen? Ayan po. Are you gonna show mga pictures? Ayan po, kung makikita nyo, yan na po yung progress ng ating church dun sa Kampawayan. So, nag-umpisa na po silang magbuhos. So, ito po yung magiging parang yung area po natin, worship area natin. So, last week po, di ba, nung nag-announce po kami na kung sino pong gustong mag-donate ng mga seedlings at saka kung meron po kayong makakontribute, ano ba yung pagkain po ng mga workers natin doon. So last week po meron pong nagbigay ng 3,000 para po dun sa food, and then meron din po nag-donate ng mga seedlings na mamaya po kukunin ni June mamaya sa bahay nila at idadala po dun sa farm po bukas. So palakpakan po natin ang Panginoon. Amen, amen. One more big announcement. Stay standing. Sister Jen will be going to the Czech Republic tomorrow. Maybe you want to say something about your sister leaving you. So yan po. So excited po tayo. Si Jen po ay, syempre para makasama niya lang po, diba, si Pabel. So more than 1 year na po kasi silang hiwalay po ng, diba, nasa Czech po si Pabel at si Jen po ay nandito. So ngayon po ay yung pinagkaloob ng Panginoon na si Jen po ay makapunta sa Czech para ma-meet niya rin po yung kanyang mother, father-in-law, pati sister-in-law, tsaka yung mga pamangkin. Kasi hindi niya po na-meet. Nagpakasal po sila ni Pabel dito sa Pilipinas, pero hindi nakapunta po yung mga kamag-anak ni Pabel. So ngayon po si Jen na po yung pupunta doon para ma-meet niya po sila. At yun po, at yung dadatnan niya po doon ay pagkasal po natin siya, hindi po siya sanay sa lamig. Ang dadatnan niya po doon ay 7 degrees po yung lamig. So, sige, pag-pray po natin si Jen. Sige, pwede po lahat po, task po natin yung ating kamay dito sa harapan. Dear Father, Lord, as Sister Jen leaves us here in the Philippines and goes to Czech Republic, Lord, we just ask your blessing upon her, Lord, that you would protect her, Lord, that you provide for her, that she would be reunited with her husband, Lord, with Pavel, as they've been apart for a long time now. We just thank you for that, Lord. We thank you for what you're going to do in their lives, in their marriage there in Czech Republic, Lord. We just ask that she won't get too cold over there during the winter, long cold winter, Lord, that you would keep her warm and safe. Lord, we just send her off, Lord, with your blessings, and we just thank you. In Jesus' holy name we pray. Amen. Thank you, Pastor Roy. So, ano po lang, huwag mo natin kalimutan na isama sa prayer natin yung camp natin. Kasi hindi lang po para kila Pastor yan, hindi lang po para sa mga neighbors, para sa nila po yung sa camp. And ganyan na rin po, isa po natin sa prayer natin si Ma'am Jen.
maging safe yung kanya papuntaan yung pagawin. Ayan. So, ngayong umaga, ay alam ko na bawat sa atin ay merong kayang ibahagi dito sa harapan. Nakalipas yung sa linggo nagdaan, alam ko may mga nangyari. Alam ko may ginawang miracles sa inyo si Lord. Dinas kayo ni Lord sa 1 week, sa loob ng 1 week din, siguradong merong ginawang kabutihan ng Lord sa inyo. Amen po ba? Amen. So, ayan, hinanyan ko po ang lahat na kung sino man po ang gustong mag-testify dito sa harapan na kung paano siya bless ni Lord, kung anong ginawa sa kanya ni Lord ngayong nagdaang linggo, buwan, taon. Ayan. So, sino pong gusto mag-testimony dito sa harap? Huwag na po ngayong magtaas. Ayan, natawag ko si Nanay Udi. Palapaw ko natin natin Panginoon. Maraming salamat. Kung absent po ngayon si Rose,
pinabilinan ko po siya na siya munang mag-take over. But then, very sad po kahapon nakita ko yung po siya, naka-hospital pala siya. Kasi very sick po siya, hinayaan niya ano siya, nagsulat tayo na hindi po siya pagdating sa doktor. So, napabayaan niya sa sarili. So, hinihingi ko po yung prayers din po para sa kanya na sana po yung sarili. Yun lang po, pinapagin ko na po kayo at kasama ko po. So, ayun po, sama natin sa panalangin si Nanay Rose, tama po ba? So, ayun po. Then, tatawagan ko rin po mag-testimony si ang kanyang anak. Walang iba from Disney. Ate Jimmy, palakpakan po natin ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na naliloko dito sa kabila po nung pansin niyo po medyo husky yung voice ko. Ayan, salamat po sa Panginoon kasi kagabi po ay alas 9 lang kami nag-chill po ko, tapos po nang ilang po. Tapos si Brother Mark nasa technological service sa Tikot tsaka sa Congo. So, kaya po makabala ka ng ikan ko po masabot sa pastor ng lahat ko. Tapos dumating po siya, nag-pray po kami. Kaso hindi pa rin po hindi pa rin po okay yung pagkaramdam ko. Tapos kung mag-aala po ng madaling araw, hindi na po kumakalinga sa Filipino Gobernment kasi po. Tapos nag-pray po ako, nag-devotion ako, nag-pray ako, nasabi ko, Lord, pagalingin mo ako at yung buhay ko yung makapagbigay ng glory sa iyo kasi makatid ako ng church mamaya. So, nag-pray po ako, hindi po ako nakatulog hanggang alas 3, kaya ako makahinga. Pero salamat po sa Panginoon, nagising ako ng alas 6 ng umaga. Nawala na po yung sakit ng likod ko, sakit ng katawan ko. Yun na lang po yung process ko, tsaka yung masakit po yung ulo ko, tsaka mata ko. Pero salamat po sa Panginoon, sa opportunity na binigay na para po makadala ng gawain, makatid po sa kanyang gamit na trabaho. At isa po puso ko yung pagpasalamat. So, na-invite po ako ng barangay natin para mag-host ng isang event sa Linggo ng Kabataan. Salamat po sa talento ng patuloy na pinagkakalob ng Panginoon. At isama po ninyo ako sa panalangin na ang buhay ko po ay maging kaluyan ng kanyang pagpapala. At ang lahat ko ng pagpunin na salamat sa Lord ko lang. So, yun na. Kunin na ulit sige sa ating Panginoon. Kahit mga maliit, malaking kasakit lang ba yan. Maraming posible sa ating Panginoon. Yan, thank you po. And ulit tinatawagan ko rin naman po si ating namimiss, Pastor/Brother Carl. Alright? Tinatawagan natin ang Panginoon. Hello po. And, ano po, may-miss ka na po wala. And, hindi ako iiyak. Ayun po, nais ko lang pong magpasalamat sa ating Panginoon kasi po, dahil si Jonah po ay nalalapit na po yung kanyang panganak. This month na po ang buwan na po. Magpapasalamat po ako sa 9 months po na pagdadala niya ng aming anak ay meron man po kong pagsubok na dumating. Pero po kasing time na talagang kailangan po natin si Lord kasi po muntik na pong makunan si Lord. Muntik na pong malaglag yung baby namin. Muntik na po talaga. Pero mabuti po ang ating Panginoon kasi po sabi ko po kay Lord, yung oras na yun, Lord, pinag-pray po namin sa iyo, Lord, sabi ko. Alam ko, iingatan ka rin ko. At magiging baby namin, pagdating ng panahon, ay hindi ko ahayaan na sa mundo siya mapupunta kami sa iyo. Iaari ko siya sa iyo, Lord, hanggang sa paglaki niya, maglilingkod siya sa iyo. Sinabi ko kay Lord yung oras na yun. Kaya yung oras po na si Jonah, halos hindi niya na kaya, halos talagang mag-i-give up na siya, gusto niya na pumunta ng hospital. Kami po nanatili po kami pray sapagkat ako po naniniwala po kami ni Jonah na hindi po siya papapagod.
5 months, kulang pa po talaga. So, ang mangyayari po ay hindi po magiging maayos yung baby namin kapag nangyari po. Pero, mabuti po ang Diyos kasi po, ngayon po, malaki na po yung tiyan ng baby namin. Malaki na po yung tiyan ni Jonah. Yung baby po namin, malaki na. Excited na po ako makita siya. Sana po alisin. At nagsiyahan po ako na yung baby namin, dito siya sa church. Naniniwala po ako. Pagiging po siya sa amin sa kagaling ng araw. And humingi din po ako ng panalangin para po sa aking asawa na gawa po normal yung pag-deliver niya ng aming baby. And wala po magiging problem financially, emotionally, physically, and also spiritually po na siya pinagdadaanan niya. Kasi po, oras-oras nag-iisip siya na sabi niya sa sarili niya, natatakot ako, hindi ko makaya sana. Binibigyan ko po siya na, ini-encourage ko po siya, kaya mo yan. Tsaka, that's the Lord, hindi na ba po kaya. Nandito kami sa pag-pray kita. Kaya po yung humingi po ako ng panalangin para po sa aking asawa. At dubos-dubos po yung pasasalamat po sa panalangin ko na siya pong ginawa niyo. Kaya po lahat po ng ito, lahat po ng buhay ko yung nangyayari po sa amin. Lahat po ng pagsubok ay patuloy po pinataas sa amin po. Bilangan po at maraming salamat. Thank you, Lord. And sana muli makasama namin siya. Ayan. So, kami naniniwala na hindi lang ang ilan ang kayang mag-testimony dito sa harapan. At kami rin po ay naniniwala na hindi lang ang ilan ang may ginawang kabutihan ng Lord sa buhay natin. So, sana soon, next Sunday, simula next Sunday, may mga panibagong mukha na tayo makikita ang testimony dito sa harapan. Amen po ba? Amen. So, ayan, muli po, inanyan ko kung lahat na tayo po muling tumayo at tayo muling umahit para sa ating Panginoon. Praise Jesus. Susunod this song, ay alalahanin natin kung gano'n mabuti ang Diyos sa buhay natin. Then, this song ay preparation natin para sa mga salita marinig natin sa mga nato tayo na. Sing a song of praises to the Lord.
Good morning. Ayan. Thank you po, no, kahit na maulan at based dun kanina sa bulletin board ng ay signal number 1 tayo dito sa Zambales, no. 2 na pala, no. Kasi yung bulletin board lumabas ng 2 AM may update. So in spite na meron tayong storm signal, pinili nyo pa rin na makiisa at sumamba para sa ating Panginoon ngayong linggo, no? Nararamdaman nyo na po ba? Malapit na ang Pasko? Bakit po? Malamig na po ba? Hindi eh. Para sa akin, parang nagmamano na yung mga bata. Sabi ko, totoo nga, malapit na ang Pasko. Sabi ko, samantala nung March, dinadaan-daanan lang ako. Ngayon na, patapos na yung October, nagmamano na sila. Bumabait na sila. No? Ay, kahit mga ganyan mga bata, mahal natin sila yan. Ako lang hindi nila mahal. At 67 days na lang, Pasko na. Siyempre, salamat sa internet. No? 67 days until Christmas. No? Kaya, ngayon po ay nasa na tayo, 4th quarter na ng taon. Kaya nga po, ngayong umaga, no, meron po akong 2 picture na ipapakita po sa inyo na meron pong kinalaman po sa ating pag-aaral. No? Ready na po ba? Ready na. Pero bago muna lahat, magpe-pray muna tayo. Ayan. Sige, let's pray. Close your eyes, bow your head please. Ayan. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po na muli kami magsama-sama upang mag-aral, Panginoon, higit sa lahat, magbigay po ng papuri po sa inyo. Ngayong umaga sa aming mapag-aralan, buksan niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon. Higit sa lahat, mangusap po kayo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami makapag-focus, Panginoon, sa aming mga maririnig, Panginoon. Higit sa lahat ay matutunan, Panginoon. Lord, dalaan din po, inaalala rin po namin ang mga kapatiran po namin na may sakit. Lord, humihingi po kami ng habag na hipuin niyo po ang kanilang pisikal na katawan at bigyan niyo po ng kagalingan, provision, Panginoon, upang makabili po sila ng gamot, Panginoon. Higit sa lahat ay maging bumuti po ang kanilang pakiramdam. Aming Panginoon, patuloy po namin na kayo pong maitaas ngayong umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga po, kumusta ka? Medyo nabugbog tayo nung nakarang araw dahil ang daming problema, ang daming mga trabaho na dapat tapusin, mga deadline sa mga estudyante natin, at malapit na ho ang mga bakasyon po ng ating mga estudyante. No? Kaya naman sana po ay mga estudyante magsipag. Ayan. No? At sa speaking ng mga kabataan, ipag-pray nyo po na magkakaroon ho ang ating mga kabataan ng museum tour.
At ito po ay sa Balin Pamana, sa Botolan, Zambales. Ang panalangin namin na hindi lang matuto ang mga bata patungkol po sa kanilang pananampalataya, ganun din po sa kanilang paligid. Anong history ng ating probinsya, no, Zambales. No? Kaya isama niyo po sa panalangin na ang ating magiging event para po sa ating mga kabataan. Pwede mo bang tanungin ang iyong katabi? Kumusta ka? No? Minsan ho, no, kahit magkatabi ho, magkasama ho sa bahay, nakakalimutan ho natin kumustahin ang ating mahal sa buhay. Sa totoo lang po. No? Kaya po, yung salitang kumusta ka, minsan napakasimpleng tanong pero napakahirap sagutin. No? At nakakalungkot, hindi natin naitatanong ito sa mga kasama natin sa bahay. No? Ano po yan? Abay, malay ko po. Ano po yan? Ito po ay asin. Opo. No? Ito po ay asin sa buyo o salt in a nipa palm pouch. Ayan. Ito po ay makikita po, ito po ay produkto po na makikita po natin sa Barangay Danakbunga, Botolan, Zambales. Ayan. Alam niyo po ang ating probinsya ay napakayaman ho sa kultura. No? Speaking of kultura, ngayon po ay buwan ng mga museo, no? At doon po sa museo, napakarami pong mga iba't ibang mga artifacts. No? May kinalaman sa history. Ayan. So, isa na po ito sa kilalang product ng Botolan, Zambales, asin sa buyo o salt in a nipa palm pouch. Makikita sa Barangay Danakbunga, Botolan, Zambales. Ayan po. Ay, meron pala tayo. Opo, meron po tayo niyan. No? Ayan. Tayo po dito sa Barangay Lawag, Kabanggan. Ano po bang kilala po dito sa atin? Pag-uong. Ha? Daing. Daing, ayan. Sige. Parang hindi ko nakikita. Ay, kasi umuulan, baka nakatago eh. No? Umuulan kasi, ayan. Bumili, ay, oo nga pala. Oo nga naman. Ako. No? Magpe-pray tayo ng pambili. Meron pa po. Pangalawang picture. Ito po ay lighthouse. Saan po ito makikita? Ito po ay makikita sa Barangay Pundakit, San Antonio, Zambales. Ayan. Yes. Capones Lighthouse. Ano po kinalaman niyan, Brother Mark? Shiner ko lang. Hindi. Ito po ay, ito pong picture po, asin at ilaw. Nabanggit ko po kanina, tayo po ay nasa fourth quarter na ng 2025. At, sige, 2 buwan na lang, tapos na ang 2025. Kaya ang tanong ko po sa inyo mga kasama, naging epektibo po ba tayo na asin at ilaw ng mundo? Tanungin mo ang katabi mo, naging maalat ka ba? Sabi ng katabi niya, hindi ako naging maalat, naging maasim ako. Ay, meron pa isa, hindi ako naging maalat, naging mapait ako. Naging bitter daw siya. No? Mga kasama, no? Ano pong sabi? Anong sabi ng mga katabi po ninyo? Naging maalat ka ba? Matabang? Ay, naku, delikado ho yan, no? Delikado po na pag sinabi ng katabi nyo, naging matabang siya. Bakit ho? Malalaman ho natin maya-maya po yan, no? Fourth quarter na ng taon, sana po naging epektibo tayong asin at ilaw ng mundo. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay asin at ilaw ng mundo. Kaya po ngayong umaga, ito po ang ating pamagat, maging asin sa nabubulok, maging ilaw sa madilim na sulok. Meron po tayong English niya. Be the salt in a decaying world, be the light in every dark place. Yan. Ito po ang ating key verse ngayong umaga. Makikita po sa Mateo
talata 16. Kung meron ho kayong Bible o Bible sa cellphone, pakibuksan niyo po ito sa Mateo o Matthew, chapter 5, verse 16. Ito po. Pwede po ba nating, sige, hanapin niyo po muna. Sige po. Meron ho tayong Bible na nandyan po sa inyong likod na upuan. Pwede po ninyong gamitin po yan. Para po ma-maximize ho natin, sayang naman ho. Alam niyo po sa ibang bansa, kapag may nahuli ho kayong may kopya ng Bible, puhulihin ho kayo. Kaya yung ibang mga nasa komunistang bansa, tinatago ho nila, pinupunit-punit nila ng isang pahina. Kaya ho, mapalad ho tayo dito sa Pilipinas, nagkalat ho ang kopya ng Biblia. Nakita na po ba? Matthew chapter 5, verse 16. Sige, kung wala po kayong Bible sa iyong tabi o sa inyong cellphone, ito po, sabay-sabay po natin basahin po ito, Mateo. 1, 2, 3, go. Sa ganitong paraan, paliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon, ay luluwalhatiin nila ang iyong amang nasa langit. 3 buwan na lang matatapos na ang taon, ngunit habang papalapit ang pagtatapos, maraming Kristiyano ang napapaisip. Naging asin ba ako? Naging ilaw ba ako? Sa mundo ngayon, hindi lang masama ang lumalaganap, kundi ang pagkawala ng tapang na tumindig sa tama. At ito mismo ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, kayo ang asin ng lupa, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Tinawag tayo ni Jesus na maging asin na nagpapanatili ng kabutihan at ilaw na nagbibigay liwanag sa katotohanan sa gitna ng madilim na mundo. Ang iyong pananampalataya ay hindi lang para sarilinin mo, kundi dapat mo itong ikalat. Nakakalungkot po. Kaya ang iba ay hindi maniwala. Dahil sila mismo ay hindi nagiging magandang patotoo sa kanilang kapwa. Baka naman po, may kilala ho kayo o kayo po mismo ay nagiging dahilan para hindi maniwala sila na merong Diyos. 4th quarter na po. Itodo na po natin ang pagiging mabuting Kristiyano. Hindi lang basta Kristiyano, dapat mabuting Kristiyano. Kaya ngayong umaga po, merong pag-aaralan po natin ang asin at ilaw. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Alam po ba ng mga kasama natin? Alam po ba ng mga kaibigan natin, kapitbahay natin na Christian tayo? O nahihiya tayo na malaman nila, ay, Christian yan. Naiintindihan ko po ang iba na nahihiya. Pero, wag po sana natin panatilihin, nandun lang, nakatago. Okay lang nasabihan tayo, ay, alive. Doon po sa necrological service, ang dami ho natin na witnessan. No? Andiyan yung mga iglesia ni INC, yung mga Catholic Church. No? Sabi ko po, hindi ho sa pamamagitan ng simbahan tayo maliligtas. Sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Kahit ang LCC, hindi kayong kayang iligtas, kundi ang pananampalataya po natin sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Pwede po ba natin basahin po ito? Verse 13. 1, 2, 3, go. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kapag ang asin ay nawala ng alat, paano ito muling aalat? Sa ibang salin po ng wirakan, tapakan. Okay?
Sa pagpapatuloy, verse 14, 1, 2, 3, go. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi rin sisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito ay nilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Last na po. Sa ganitong paraan, paliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luluwalhatiin nila ang inyong amang nasa langit. Sa unang punto, ang asin ng lupa tumindig sa katotohanan. Bilang asin ho, no, ay hindi po tayo sabay sa agos ng mundo. Ito po ang pinagkaiba po natin sa iba. Alam niyo po, nakakalungkot sa ibang bansa, no, legal ang abortion. Abortion. No? Pinalalaglag ang bata. Sabi nila, may body, may choice. Pero po, ano po ba ang paninindigan natin bilang Kristiyano? Hindi po natin suportahan ang ganong gawain. Ang pagpatay ho sa inosenteng buhay. Nakakalungkot, parang normal na yung abortion sa ibang bansa. Yung iba nga, hindi magkaanak eh. Tapos ikaw, papalaglag mo. Tapos may mga susulsulan pa ng mga kaibigan. Okay lang, hindi pa naman yan eh. Buhay yan eh. Sino nagsabi sa'yo? Diba? Mahirap ho. Marami pa pong issue na ating nararanasan. Ano po ba ang ating paninindigan bilang mga anak ng Panginoon? Hindi ho sapat na nakaupo ka dyan, nakikinig. Manindigan ho tayo sa tama. Manindigan ho tayo kung ano sinasabi ng Biblia. Pero bakit ho ganun? Nananaig pa rin ang mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Wala bang tumatayo? Wala bang gumagabay ng mga anak ng Panginoon? Hindi po dapat natin suportahan ang mga bagay na laban sa salita ng Panginoon. At isa na po ang abortion. Marami pa po. At iisa pa lamang pong itong issue na ito sa ating lipunan. Korupsyon. Sino dito galit sa korupsyon? Sa gobyerno. Alam naman po natin, nalulungkot. Isa po ako sa nalulungkot sa ating bansa. Tila binabahaw ho tayo ng mga korupsyon. Pero ako po, personal ko po paniniwala na anumang administrasyon, anumang kulay ang pumalit, hanggang ine-exercise ng mamamayan ang korupsyon, hindi natin matatapos itong laban. Kung ang mamamayan mismo ay gumagawa ng mga bagay na nagkukorrupt, hindi natin malalabanan ang korupsyon. Kahit magpalit-palit ho tayo ng leader. Bilang mga anak ng Panginoon, hindi ho tayo dapat nakikiisa sa korupsyon. May isa hong napanood ho akong video, may isang bata ho na sa Maynila. In-interview siya, nakabonet ho kasi. Lumalaban siya, para daw sa korupsyon. Tapos, pagkatapos ng rally, nahuli siya. Pero wala na siyang bonnet. Ang nagmamang-maangan siya. Nawala daw siya. Ang bills ng transition, from nagwawala sa rally to nawawala sa rally. Mga kasama, tayo po ay nasa demokratikong bansa.
At hindi naman ho ibig sabihin na dapat ho ay magwala ho tayo o idaan ho natin sa marahas na paraan yung ating hindi pagsang-ayon sa korupsyon. No? Ay bilang mga anak ng Panginoon, ano po ba dapat gawin, brother? Manalangin. Makiisa sa mapayapang pagpapahayag ng hindi pagsang-ayon. No? Pero kung tayo po ay kaisa sa mga nagwawala, isipin mo pati traffic light, winawasak ng kabataan. Kaya may joke nga doon Ay, kasi po brother, beating the red light po kasi siya Hindi ho, dapat ho mga kasama, bilang mga anak ng Panginoon, dapat tayo ay ipanalangin muna natin ang ating bansa. No? At huwag makiisa sa mga gawain hindi nagbibigay ng papuri sa Panginoon. At isa na po yun sa hindi maayos na pagpapahayag ng damdamin. Ang asin ay hindi para magmukhang maganda. Ito ay may layunin, pigilin ang pagkabulok sa moral at spiritual na mundo. Tayo ay pinapadala ng Diyos para hadlangan ang kasamaan. Ngunit ang tanong, paano kung ang tama ay hindi na popular? Paano pag ang tama na pinaglalaban natin ay konti lang ang gumagawa? Magpapatuloy pa rin ba tayo manindigan kahit tayo na lang yung lumalaban sa tama? Bilang asin ng mundo, hindi ka dapat sabay sa agos ng mundo. Hindi ibig sabihin na ginagawa ng karamihan ay tama. Ano ang sinasabi ng Bible? Ano ba ang sinasabi ng Panginoon pagdating sa ganyang bagay? The salt of the earth stand firm in the truth. Bilang anak ng Panginoon, dapat manindigan ka sa katotohanan. Baka naman kayo pa po itong nagpapalaganap ng mga kasinungalingan o fake news. Please. Please. Manindigan ho kayo. Hindi ho kayo meant para lang umupo dyan at makinig ng sermon. Hindi ho. Hindi po dyan natatapos ang buhay ho natin bilang Kristiyano. Manindigan ho tayo. Paano maninindigan? Wala, hindi nga napabayaan ng prayer life, ang devotion. Paano magkakaroon ng lakas ng loob? Nakalimutan ho magbasa ng Bible, magkaroon ng devotion, magkaroon ng bonding sa Panginoon. Busy nga sa mga ministry pero wala namang oras sa hari na manghari. Ampaw ang itsura mo. Mukha ka lang hard pero deep down inside, madali kang matangay. Bakit? Kasi nga, wala kang devotion. Wala kang oras sa ating Panginoon. Sino po dito ang nakapag-devotion ng nakarang araw? Be honest. Sino po dito nakapagbasa ng Bible? Sino po dito nakapag-pray? Ako po kanina, brother, nung nag-opening prayer tayo, iba pa po yun. Dapat meron po tayong personal prayer life. Ito pang susi ng tagumpay. Mga estudyante, gusto nyo magtagumpay sa buhay? Unahin nyo ang Panginoon. Mga nanay, tatay, gusto nyo ang inyong mga anak ay manatili sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, maging mabuting testimony. Huwag rin kalimutan ang personal na devotion. Yun po yung susi ng tagumpay. Ito po yung susi para magkaroon ho tayo ng lakas para manindigan sa tama. Kung wala ho kayong oras, paano ho natin mapapagtagumpayan? Paano tayo magtatawaging asin ng mundo kung ikaw mismo
wala kang time. Tulad ng sinabi, kung wala kang time, baka tumabang ka. Anong gagawin sa matabang na asin? Itatapon. Tatapakan lang ng mga tao. Gusto niyo po bang mangyari sa inyo yun? Tapakan lang kayo? Kumbaga kung titinan mo sa perspektiba ng buhay, payag ho kayo na hindi kayo pinapahalagan dahil hindi kayo epektibong asin. Ang asin ay nawawalan din ng alat kapag siya ay na-expose sa hangin. Tama po ba? Kung tayo pong asin ay exposed sa kasalanan, kung meron ho tayong inaalagang kasalanan sa buhay natin, ay wala ho talaga, bagsak ho tayo. Alam po ninyo sa sarili kung ano po ang mga struggle ninyong kasalanan. Pero kita po ng Panginoon yan. Kung tayo po ay mananatiling exposed sa kasalanan na ginagawa natin, mawawalang halaga tayo. Ang tanong, kapag pinipilit ng mundo ang mali na gawing tama, nakikita ba sa akin ang alat na katotohanan ni Kristo? When the world insists the wrong is right, does my life still carry the flavor of Christ's truth? Tanungin mo ang katabi mo, kaya mo bang manindigan sa tama? Madaling magsabi ng oo, pero paano kung masyado ng malalim ang mga paksa? Susunod ka pa rin ba sa sinasabi ng Biblia kahit alam mo na konti lang ang maninindigan sa tama? Takot ka ba manindigan pag-usaping hindi ayon sa Biblia? Pangalawa, ang ilaw ng sanlibutan, mamuhay ng may integridad. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol, ay hindi maitatago. Hindi rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito ay nilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Ang ilaw ay hindi maitatago kahit maliit, nagliliwanag ito sa dilim. Ang tunay na ilaw ay hindi kailangan sumigaw, sapat na ang patotoo ng buhay na tapat. Tanungin mo katabi mo, alam ba naman kaibigan mo, Christian ka? Sa workplace, sa barangay, sa school, sa kamag-anak ho natin, alam ba nila na Christian tayo? Meron ho ako nakitang post sa Facebook, meron pong nawawalang cellphone. Ewan ko, nakalimutan daw sa plaza. So hindi ko alam kung nakuha na, pero sana nakuha na. Naiwan yung cellphone sa plaza. Siguro kung hindi Christian yun, itatago niya yun, ipagbibili niya yun. Pero ginawa niya yung tama. Pinost niya sa kanyang Facebook at sinabi, kanino po itong cellphone na nawawala? Ang ibang mga tao, tago na lang yan. Tapos sasabihin, no, ay, thank you sa blessing. Ako, papasalamat ka pa kay Lord, dinamay mo pa si Lord sa kalokohan mo. Nagpasalamat sa bagong cellphone, naiwan nga niya yun eh. No? Pero buti na lang, siguro Christian yun. Pinost niya, oh. Ito po, may naiwang cellphone, oh.
Imbis na angkinin, pinost niya, hinanap niya yung may-ari. Tayo rin po ba? Meron diyang 1,000 na naiwan. Diyan sa upuan mo, kunyari may naiwan. Anong gagawin po ninyo? Lord, thank you po dahil binigyan niyo po ako ng blessing. Ba? Nag-thank you kay Lord. Hindi naman, malay mo yung nawala ng 1,000 nangangailangan pambili ng gamot. O kaya, may naiwan na 1,000 dun sa sahig, no? Check nyo, baka merong 1,000 dyan, no? Tapos, nakita mo yung katabi mo, parang namamanid yung paa. Yung pala, tinapakan niya. Oy, mga gawain talaga, ha? Pero mga kasama, bilang mga anak ng Panginoon, hindi ho natin gagawin yan. Magkaroon ho tayo ng integridad. Na kahit hindi nakikita, gagawa pa rin tayo ng tama. Kahit hindi alam, kahit walang nakakita, walang nakakaalam, gagawin mo pa rin yung tama. Bakit? Kasi ang tatay mo ay nasa langit. Nakikita ka. Integridad. Ito po ang nawawala na po sa atin. Integridad. Honesty. The light of the world, live with integrity. Bilang anak ng Panginoon, mamuhay po tayo na may integridad. Sabihin mo sa katabi mo, honest ka ba? Konti. Hindi dapat konti. Oo. Tapat ka ba? Loyal ka ba? Parang sa ating mga iniibig, loyal ka ba? May isang kabataan sabi, Kuya Mark, loyal daw po siya, loyal sa 5. Dapat tapat tayo. Ibig pong sabihin, kahit walang nakakakita, ginagawa natin yung tama. Baka naman po, kapag wala nang nakatingin, arya kayo. Paggawa ng mali. Ang tanong, nakikita ba ng mga tao ang ilaw ng katapatan at pananampalataya sa buhay ko? Nakikita ba si Lord sa buhay ko? Kung titingnan ko yung sarili ko sa salamin, nakikita ko ba ang Panginoong Hesus? Kung titingnan mo yung katabi mo, pinapakita ba niya ang buhay ng pananampalataya niya kay Jesus? Sa ating mga kabataan, nagkalat ang mga tukso, droga, pornografiya, alak. Pag ba niyaya kayo, anong sasabihin nyo? Hala, sige, tara. Sa ating mga nanay, pag niyaya ho kayo, konti lang naman. Sa mga tatay natin, naninindigan po ba tayong lahat sa tama? Meron pa po ba tayong tinatawag ng integridad? Sa verse 16, ang layunin upang luwalhatiin ang Diyos, luwalhatiin, ibig sabihin, magbigay ng papuri. Okay? Sa ganitong paraan, paliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon, luluwalhatiin nila ang inyong amang nasa langit. Kapag po tayo naging epektibong ilaw at asin, ang nabibigay natin papuri, ang nabibigyan natin papuri, sino? Ang Ama na nasa langit, ang ating Panginoon Diyos na nasa langit.
Etong nakaraang linggo, nabigyan niyo po ba ng papuri ang ating Panginoon dahil naging ilaw at asin kayo ng mundo? Nabigyan niyo po ba ng papuri ang ating Panginoon ng nakaraang araw? Ayun, naalala ko na. Sa mga nanay ho, no? At sa ating mga kultura ho natin, alam naman ho natin, kultura ng mga Pilipino ang chismis. Paano mo may papakita ang ilaw at asin sa pamamagitan ng usaping chismis? Ang matalinong tao, meron siyang matalinong tenga na kung saan titigil sa kanya ang chismis. Ang ibig sabihin, may makaabot sa kanya yung bali-balita, hindi niya na i-share. Doon po natin may papakita ang ilaw at asin sa usaping chismis. Wag na ho tayong maging reporter. Sa sarili na po natin ititigil. May maabot man ho tayong marinig human tayo ng bali-balita, doon na lang sa atin, itago na lang natin. Huwag na natin ipakalat pa. Baka fake news yun, makasuhan ka pa. Maging ilaw at asin, mga kasama. Pag tayo po ay nagiging ilaw at asin, epektibo, nabibigyan ho natin ng glory ang Panginoon. Ay, yan ba yung Christian? Nako, nakakatuwa naman. Makapag-church nga ako sa church nila. Ay, yan ba yung Christian? Ay, kaya pala siya, yung kanyang maraming naniniwala sa kanya. Kasi nga, yung integrity niya, honest kasi siya Naninindigan siya sa tama. Ay, nako, makapag-church nga, makita ko, i-check ko nga, bakit ganun siyang tao? May integridad, naninindigan sa tama. Bakit kaya? Siguro dahil sa Panginoon niya. Di ba napakagandang yun? Na pwedeng marinig ho natin, malaman ho natin. Dahil po sa inyong pagiging epektibong ilaw at asin ng mundo, nanindigan ka sa tama, no? At meron kang integridad na inaalagaan. Iba? Minsan ho, yung iba hirap ho mag-invite ng mga kasama sa church. Bakit? Sa tingin niyo po kaya, ano po kayang dahilan? Bakit? Ang iba po ay hindi hirap po na makapag-invite sa church. Bakit po kaya? Kasi meron nakikita yung tao sa kanya. Kung meron ho tayong ilaw at asin, at kung tayo po ay naninindigan sa tama at tayo po ay may integridad, naniniwala ho ako na madali natin akayin ang mga tao papunta sa Panginoon. Kung meron ho tayong inaalaga ang integridad at naninindigan tayo sa tama, madali natin maaakay ang mga tao sa Panginoon. Amen? Be a good testimony, mga kasama. Maging magandang patotoo po kayo, mga kabataan, sa inyong mga kaklase, sa inyong mga guro, maging magandang patotoo po kayo. Sa ating mga nanay, tatay, mga nagtatrabaho, maging magandang patotoo po kayo. Sino ang nabibigay papuri? Ang Panginoon. Ang tunay na ilaw ng Kristiyano ay hindi para sa sarili nitong kapurihan, kundi upang ipakita sa iba kung gaano kabuti at makapangyarihan ang Diyos. The true light of a Christian does not draw attention to itself, but points other to the goodness and power of God. When our conviction
goodness, and integrity lead to others closer to God, that's when we truly live the salt and light in this world. Kapag tayo ay naninindigan sa tama, sa katotohanan, at may inaalagaan po tayong integridad, doon po natin may ipapakita ang pagiging epektibong ilaw at asin ng mundo. Amen? Sa pagtatapos, tapos na. Ayun, mukhang nakangiti na kayo ha. Sa pagtatapos, ang asin ay napapanatili ng kabutihan, hindi sumasabay sa agos ng mali. Ang ilaw ay nagbibigay direksyon, hindi natatakot magnining sa dilim. Ito ay nagliliwanag upang ipakita ang daan patungo sa Diyos. Ito po ang iiwan ko po ngayong umaga. Kapag ang Kristiyano ay namuhay at nanindigan ayon sa salita ng Diyos, nagiging asin, nagpapanatili ng kabutihan sa gitna ng kasalanan. At ilaw na nagliliwanag sa gitna ng dilim ng kawalan ng pag-asa. Doon tunay nakikita si Kristo na kumikilos sa kanyang buhay at sa buong komunidad. Kaya sana po, paglabas po ninyo ng ating simbahan, sana po ang nakikita ng ating mga kapitbahay, mga kasama, kaklase, katrabaho, ay siya ang ilaw at asin ng mundo. Sana po. Sana po. Asin at ilaw ng mundo. Tayo po yun. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, hindi ka pa pwedeng tawagin ilaw at asin ng mundo. Nagiging ilaw at asin lang siya ng mundo kapag tinanggap niya si Jesus bilang Lord and Savior. Ano po bang dapat gawin, brother, para ako'y maging ilaw at asin ng mundo? Aminin mo na ikay makasalanan. Talikuran mo ang ginagawang mali, pagsisihan mo. Hindi lang ho sapat ang masabihin, Lord, sorry. Hindi ho. Putulin, talikuran, layuan na ang dati mong ginagawang kasalanan. At maniwala ka, nung namatay ang Panginoong Jesus sa krus, maniwala ka na binayaran niya ang iyong kasalanan. Siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay para lang bayaran ang kasalanan mo. At ito po, imbitahan mo ang ating Panginoong Jesus sa iyong buhay, sa iyong puso bilang Diyos at tagapagligtas. Kung gagawin mo yan, bago ka matulog o pagkatapos mong ng service, tiyak, kaligtasan ay ang matatamo mo. Mga kasama, tayo po'y manalangin. Pikit ang mata, yuko ang ulo. Panginoon, salamat po sa inyong paalala po sa amin na kami po ay maging asin at ilaw ng mundo. Aming Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na kami po ay nanghina, sa panahon na kami po ay nahiya, natakot, manindigan po sa tama. Aming Panginoon, humihingi po kami ng patawad din po dahil hindi rin po kami naging epektibong ilaw, Panginoon, ng mundo. Lord, sa aming natutunan ngayong umaga, tulungan niyo po kami na maging magandang patotoo po sa aming mga kasama, katrabaho, mga kaklase, Panginoon, kapitbahay.
aming Panginoon, tulungan niyo po kami na manindigan sa tama na kahit hindi po ito popular, Panginoon, ay hindi po kami mahihiya, matatakot, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na maging good testimony, Panginoon, sa lahat ng aming kinikilos, sa lahat ng aming sa aming mga salita, Panginoon. Makita po nila, Panginoon. Makita po nila, Panginoon, sa amin na kayo po ang aming Ama. Panginoon, sa panahon ng mga mali, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na tumayo, Panginoon, manindigan, at sumunod sa sinasabi po ng inyong salita. Panginoon, tulungan niyo po kami na magabayan po pabalik ang mga taong naliligaw po ng landas. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging epektibong tagasunod po ninyo. Sa mga natitira pong buwan ng 2025, Panginoon, tulungan niyo po kami na lalo pa pong mag-alab, lalo pa pong magsipag, Panginoon, na magbahagi ng iyong salita, may ipakita po, Panginoon, ang tamang landas papunta po sa inyo. Tulungan niyo po kami sa natitirang buwan po ng 2025 na marami pa pong mga tao ang makakilala sa inyo. Hindi po namin kaya kung wala po ang inyong tulong. Kaya naman po, Panginoon, ngayong umaga, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo upang kami ay gabayan po ninyo upang maging epektibong ilaw at asin ng mundo. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, protection, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Church, muling nanyan ko po lahat ng kayo. Muling tumayo at muling natin gawin ang ating Panginoon. Sa church, nawa ay ang saya natin
Ngayon, kamustahin natin yung ating mga katabi. Kaya, halina, sumayaw kita, magsabi Panginoon,